ta. Morning. Alright, mga sa may boda sa LTO7, original attorney Vince, tining ang kaning chief operation, attorney Vince Santiago, ang chief operation sa LTO7, regarding na siya ang problema sa mga muffler. O niya, karon niya, nagtapos ko ang mga tagpan o kaning mga na-embargo mga motor sa LTO7, kalabot na sa akin ilang gihimo nga mga muffler, mga ropa. Nakakay na binawag. Hello? Ano mo, napagay ba? Napagay ka ba nisyon? Hindi. So, dabot rin mga katapa si retired Colonel Bonifacio Bosita, ang kanina sa mga Coast Riders. Ganyan. Colonel, may buntag, Colonel. Morning. Yeah. Iwang. Yes po. Good morning sa ating mga kababayan, especially mga Cebuanos. May mga natanggap po kami na reklamo at humingi ng tulong ng mga kapatid nating riders at sinasabi na sila ay hinuli ng LTO enforcers dito sa Cebu City sa sinasabing paglabag na no road safety certificate ang kanilang muffler. Sa pagkakaalam ko po, more than 30 years na ako sa public service, walang batas na naguutos at kailangan ang muffler pag nagpalit may road safety certificate from the manufacturer. And of all the regions sa buong bansa, dito lamang po sa LTO7 may ganitong pinapatupad. At ako po ay kumpiyansa may mali dito. Kailangan itama ito sapagkat kawawa naman ang mga riders na may disiplina, marunong sumunod sa batas. Hindi kasi pwedeng magpatupad ng ano pa man, ang pulis o ang enforcer kung hindi inuutos ng batas, kung walang guidelines, kung walang palisiya, kung walang ordinance. Kung po ang aalamin natin sa amuluhan ng LTO Region 7, kung ano ang basihan at ginagawa ng kanilang enforcers ang mga reklamo nito. And by the way, hindi naman po kami magsasadya sa Cebu from Cavite kung itong information na ito ay hindi validated. Validated po ito. Pero kaugnay nito, gusto ko iparating sa ating mga kababayan Cebuanos na ang Regional Director ng LTO Region 7 ay bago lamang dito. Si Director Francisco Ranches Jr. Galing siya sa ibang region ng LTO. Kaya sinasabi ko sa ating mga kababayan yan, dahil ayaw naman natin na maging masama ang impression sa kanya. Kabago-bago pa lang niya. At ito nga yung ating idudulog sa kanya na sa lalong madaling panahon ay marisulba. By the way, paglilinaw po sa ating mga kababayan, hindi natin ipinagtatanggol ang riders na may paglabag, ang riders na walang disiplina. Ang gusto lamang po natin, yung tama at maayos sa pagpapatupad ng batas. Ulitin ko po, ang mga riders na maingay ang ambutso ng motorsiklo ay hindi natin pinagtatanggol. Dapat silang hulihin, supilin at pagpuntahin. Ano po? Ang ipinagtatanggol lang natin yung mga riders na disiplinado na hindi dapat kapagmulta ng 5,000 piso. Kawawa naman eh. Pero yung mga modified muffler po talaga is bawal. Ganito po, kapag sinabing modified, may binago sa muffler.
kapag sinabing aftermarket, muffler, hindi ito yung stock. Alin? Yep. Ano po? And kapag sinabi mong loud pipe, modified, aftermarket, muffler, wala pa yung paglabag. Magkakaroon lamang po ng paglabag yan kapag sinunod ang guidelines ng LTO. Paano? Meron pong triangular na gamit Okay. at may decibel meter. Sa revolution na 2002, 2,500 RPM, dun sa distansya na sinasabing kalating metro, pag nasunod yon at lumampas sa 99 decibels, doon pa lang masasabing may paglabag. Opo. Opo. So, sabi natin kailangan talaga yung integrate sa mga enforcers kung ano talaga ang nasa batas. Yes po. May ang lead agency po sa pagpapatupad ng batas kaugnay sa sasakyan, sa ating lisensya, sa pagmamaneho, LTO. Bagaman at ang lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan na maglabas o gumawa ng ordinansa, pero hindi naman sir dapat salungat sa pinatutupad ng LTO. Katulad po ng isang kausap po kaninang rider, pasado sa LTO motorsiklo. Tapos, pinuhuli. Paano yun? Hindi naman to negosyo, dapat serbisyo. Sir, mostly ang mga nagreklamo po sa inyo, yung pong mga problema o hinuli doon sa mga modified na muffler. No. Marami. Nagpalit ng muffler. Binili. Buo. Ayos. Pero hinanapan sila ng road safety certificate. Which is? Sinong magbibigay? Manufacturers? Walang ganun eh. Hindi dapat ginagawang komplikado. Pag nagis ako, enforcer ako, of course may authority ako. Kung ako'y police, parang maingay ang motorsiklo mo sir. Susukatin natin yung sound level. Kasi pag hindi ginamit ang decibel meter, tenga lang, or visual, kawawa yung hindi dapat mapabuti. So, sir, posible yung sa modified muffler para may hindi pagkakaintindihan ito doon sa LTO, doon sa mga gumagawa at siguro sa sa pagpapatupad. Alam niyo po, ang nakakalungkot, hindi lahat, pero may mga lokal na pamahalaan hindi naintindihan ang intention ng batas, ang intention ng ordinansa. Iisa po ang intention ng batas at ordinansa. Ipagbawal sa lahat ng sasakyan ang maingay ang muffler. Yun lang. Paano malalamang maingay? Dampas doon sa itinakda ng LTO. Bakit sinasabi lang din natin yung LTO? Sir, kung nagtakda ng LTO ng 99 decibels, lokal na pamahalaan ka. Eh paano naman kung 90 ang gusto mo? Magmumukhang laruan, magmumukhang gatasan, magmumukhang perahan ang mga motos. Hindi po tama yun. Kasi nandyan sila, nandyan ang lokal na pamahalaan, nandyan ang LTO. Serbisyo publiko, hindi negosyo. Eh dapat standard, dapat tama para mapanagot ang may sala. Sir, correct me if I'm wrong. Di ba itong modified muffler, parang sinusuka dito yung ingay ng tambutso. At saka yung Kasi po, kaya binanggit yung modified, may pananaw na pag nag-modified ka, pwedeng maingay eh. Pero Pwede pag hindi. nag-modified ka, kung malalaman o naintindihan ng mga nanunungkulan ang batas, pag nag-modified ka, wala ka pang labag sa batas. Kailangan sukatin. Ang standard po niya na na sa modified, po? Sabi ng LTO, 99 decibels eh. Okay. Ay kung lokal na pamahalaan ka, sir, hindi mo pwede sabihin mo 90. Paano yun? Inaresto ko yung motorsiklo ko sa LTO, pasado. Pagdaan sa lokal na pamahalaan, bagsak. So dapat Ano yan? Negosyo. dapat standard. Dapat. Oo, dapat. Ano po yun? Niloloko?
Ako po ay kumpiyansa dahil kilala ko si Director Francisco Lances. Mabuting regional director. Wala pa nga kaming natanggap na reklamo laban sa kanya. At nakakatuwa, eksakto, bagong upo siya. Kausap ko siya kahapon. Sabi ko, Director, wala kaming intention na makipag-away sa inyo. Pag-usapan lang natin, itama natin. Kung itong inuutos ng batas, bakit tayo kontra? Pero wala namang utos. So we are hoping na maganda yung pag-uusapan natin with the LTO kasi dito po yung hepe din po ng TIO, ng Cebu City Police Office. Happy lang. Ng Traffic Infrastructure ng TIO, ng Cebu City Police Office. Napakaganda po. Yeah. Alis ba maintindihan po? Yes po, para maging malinaw sa lahat. Unang-una po, uulitin ko. Hindi pinagtatanggol ni Colonel Busita ang riders na pasaway, maingay ang mufflers. Dapat silang supilin, hulihin, pagmuntahin. Ang ipinaglalaban lamang po natin dito, ang mga disiplinado na riders. Hindi dapat hulihin, hindi dapat pagmuntahin. Sir, patawa po, pero kasi may nagsasabi po na parang ang pagpunta niyo po dito para pamumulitika lang po daw. Kasi nungalingan po, yung po nagpaparatang ng pagpunta ko pamumulitika. Kasi nungalingan po yan. Bakit po? Major pa lang si Busita. Yeah. Nag-colonel si Busita. Nag-retire si Busita. Nag-congressman si Busita. Tumakbong senador, talo daw. Tuloy-tuloy, walang nabago. Kaya po umanin sa nagpaparatang na namumulitika ko. Hindi po. At nabanggit nyo lang sir, ang politika. Alam ng Diyos, hindi ko pinalak pumasok sa politika. Pumasok lang po ako dahil libo-libong Pilipino ang namamatay sa road process. Unfortunately, walang programa ng gobyerno para bigyan ito ng pansin. Bumigit kumulang 12,000 ang namamatay ng motorista. Yeah. More or less 60% tatay. Bilang anak mahirap, libo-libong pamilya ko lalo naghihirap yung namamatayan ng tatay. Libo-libong bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. And araw-araw, ang daming nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Alam ng Diyos, yan ang nagtulak kay Colonel Busita kung bakit pumasok sa politika. Sir, right from your Mouth. do you have plans to run for politics this 2020? Definitely, tatakbo ko sa 2028. Bakit? Kailangan magsulong tayo ng batas na mag-aangat ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista. Definitely, tatakbo ko. Taong bayan ang magsasabi kung dapat akong maluklok o hindi. Dahil ang totoo po, prangkahan tayo, napakahirap magsulong ng advokasya kapag wala sa posisyon. Bakit po? Nung ako'y nasa posisyon, hindi na kailangan ng ganito. Simpleng tawag lang. Yung maling ginagawa nila, tinipigil nila. Isang halimbawa, pinwestiyon natin ang LTO chief. Bakit? Huli ng huli ng riders na walang plaka samantalang sila ang may problema. Itinigil nila ang panguhuli. At bago sila mag-ticket, kailangan validated kung may plaka na kung wala pa. Marami po tayong na-action na nung tayo nasa Kongreso na hindi na kailangan yung mahabang proseso. Simpleng pag-uusap lang. Sumusunod at itinatama nila. So what's your message to the Cebuano na lang? Sa mga kapatid natin Cebuanos, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating advokasya. Bakit? Kung hindi naman kayo magsusumbong sa amin, hindi namin kayo mabibigyan ng pansin, hindi namin kayo ma-aksyonan. Basta ang masasabi ko lamang po, mata sa mata. Basta tama, kampi-kampi tayo. Wala tayo sa pinagtatanggol Yes, sir. na pasaway o walang disiplina ng motorista. Yan po ay totoo. At walang pwedeng maglabas ng video o ng ebidensya na konsentidor si Busita. Ginagawa po natin daw malaking sakripisyo. Kita nyo, galing kami ng Isulan, galing kami Mindanao. ng Jansan.
hindi pa gumagaling yung pamamalat ko. Mm. Pero paano mo naman didisin itong mga motorista na to? Hinuhuli, mali ang huli, 5,000 multa. After 3 days, hindi ka bayaran ng multa. Yeah. It is considered driving without license. May suspension. Kawawa naman. Huwag naman. So you have a big heart for the drivers, no? What's your message sa mga kamote drivers? Sa mga kamote drivers, alam nyo, hindi ko sila sinasabing konsintihin. Pero sa usapang kamote driver, kamote riders, diretsahan tayo. Malaki ang pagkukulang ng LTO dyan. Bakit po? Napakaraming taon nang nagdaan. Dekada na. Basta may pera ka, magkakalisensya ka. Sila ay biktima ng maling sistema. Pero, siyempre, kung may mali, hulihin, pagmuntahin. Eh, ang problema po, malaki. Ang malaking problema, may mga enforcers, may mga pulis, hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas at ordinansa. Paano masusupil ang mga kamote drivers at riders kung mismo ang enforcement personnel hindi alam ang tama? Kaya dapat turuan muna ang mga pulis at mga enforcers kung ano ang tama at maayos sa pagpapatupad ng batas para may direksyon, alam nila yung ginagawa nila, masusupil ang mga riders at mga drivers na kamote. Sir, yes. Sir, we believe, sir, na alam mo po yung pangyayari sa Cebu, yung ano ba, yung nag-hit and run pa, may namatay. Can you give us a reaction po doon? Doon? Doon kay Aparillo at saka kay, ano? Ching. Kingston Ching. Sir, sorry. Sir, sorry. Hindi ako makapag-comment dahil hindi ko nakita. Baka makapag-comment ako na maging bias. Okay. May magagalit sa akin. Basta nandyan po ang kapulisan at nandyan ang prosecutor's office. Mga prosecutors and judges. Kung may mali naman ang pulis, kumpiyansa ako sa prosecutors and sa judges. Hindi lulusun ang maling gawa ng pulis. Dati po akong pulis. Yes, sir. Kaya alam Idol. ko yan. At may record ang DOJ. Marami nang dinismiss ang prosecutors and courts doon sa maling trabaho ng pulis. Kaya huwag tayo masyadong mag-alala sa bagay na yun. Yes, sir. Last na po, may assess on our road safety sa Road safety, napakahina, napakababa. Walang programa ang gobyerno para harangin ang road process na nagaganap sa ating bansa. So yung katanungan po, very good. Kailangan bigyan ito ng attention. Of course, hindi naman tayo pwedeng magdikta. Wala tayo sa posisyon para diktahan ang mga nanunungkulan. At yan nga po ang isa sa nagtutulak sa atin kung bakit tayo pumapasok sa politika. And nabanggit mo yan, madam, nung pulis pa ako, may kinausap akong governor, congressman, chief PNP, and secretary ng DILG at tungkol sa road safety. Walang naniwala, walang nakinig kay Colonel Busita. Kaya po tayo nandito ngayon, sabot ng ating mga kakaya, kasama ating mga members and officers ng advocacy. Sinusulong po natin ang protection at promotion ng safety ng mga motorista. Sir, from my end, kasi marami na pong mga nagbanggaan, marami mga sa daan, disgrasya. Mostly, nag-aawa yan. Ano mga advice mo yun sa mga drivers, sir? Sa mga drivers na nagkakasakitan, nagkakabangga, disiplinahan nyo ang inyong sarili. Huwag mainit ang ulo. Bakit? Hindi mo pwedeng sukatin ang kapwa. Pag mainit ang ulo mo, at ang naikwento mo may baril, at napatay ka, ang kawawa, pamilya, lalo na yung mga anak. Kaya dapat yung init ng ulo, ilipat sa ulo sa baba. Bawian na lang ang inyong business. Thank you po, sir. Abet, si... May tanong po ako, Colonel. Hindi ko sa Mapler.
tungkol ito sa aking original OR at CR. Hindi pa kasi nabigay ng kasa. Sabi ng kasa, pinapang po kahapon. Brother, Mag-isang taon na po. relax ka lang. May authority ang LTO para pagmultay na 1,000, 100,000 piso. Amo na siya. Maliit na ginawa sa'yo. Mamaya mag-usap tayo. Isang taon na kasi hindi pa nabigay ang original. Mala Sir, sa'yo. may tanong daw. Suspension, demerits. Driver ka lang. Sa jeep mo, ang jeep hindi sa'yo. Duda ako, isa sa violation sa'yo, may defective light. Tama? Hindi mo kasalanan yon. Hindi ka dapat na demerits. Hindi ka dapat sinuspende. Relax lang kayo, nandiyan si Abde, kakausapin natin. Brother, kayo, mamaya tayo mag-usap. Okay, sige. Shout out sa si Brother. Papasukin yung mga kasama ko. Nasa loob na. So, sa sud karon mga katropa, no? Sa sud ni subuhatan ni attorney Vince Santiago. Nadi ato mga personal sa Traffic Enforcement Unit TU sa Cebu City Police Office. Gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Medel, ako yung Medel mga katropa. Medyo aligre. So, mao ni ang pipilag ka mga reklamante sa LTO. Klase-klase ni nga mga reklamo mga katropa. So, dali mismo si Colonel Busita mo inihimo sa pag-facilitate sa kini ang kini ang kwan Single pan, dali. musud ta mga katropa. Road Safety Advocacies of the Philippines Tagaligtas. Police Lieutenant Colonel Bonifacio Busita retired. Sumoni ang mga reklamante. Sir. Naulit sila si RD German. Oo, marag si Rosita, pasunod lang siya for a while, but dungan sila sa taas. Si RD, hindi katubang sa dito. Yeah. Ano rin? But we will wait for Saan ang conference room? Sir, Brother, saan ang conference the final venue po will be upstairs, but sabi po ni attorney muna dito po muna. Saan tayo? Dito tayo. Kasya ba tayo dyan? Hindi kasya, sa taas sila, kaya dito tayo. Dito tayo mag-uusap. Sama-sama na tayo. Gusto Hindi, ko. sasama rin kami sa taas. Baka magkakape muna dyan. Hindi naman. Siyempre, papakilala. Welcome! Welcome! By the way, riders, drivers, brothers and sisters, gusto ko malinaw sa inyong lahat ha. Ang ating regional director ng LTO-7 ay bagong upo. Galing siya sa ibang regional office ng LTO. Siya si Director Francisco Frances Jr. Ibig sabihin, kaya binanggit ko sa inyo yan, baka magkaroon kayo ng isipan na irresponsable at pabaya ang RD. No, bagong upo siya dito sa LTO-7. At ito yung pasalubong natin sa kanya na idudulog natin na ma-resolve yung ating problema. Hindi natin hinihiling yung sobra.
Ibig sabihin, kung talagang may violation, hulihin, pagmultahin. Ang itatanong lang natin sa operations officer ng LTO-7, ano ang naging basihan at kapag nagpalit ng muffler, hinuhuli at kailangan daw mayroong road safety certificate. Kung may papakita nila na yun ay tama at legal at dapat nating sundin, wala tayong magagawa. Pero kung hindi nila may pakita na yun ay legal, may batas na basihan at inuutos ng Central Office ng LTO, hindi tayo mag-uutos sa RD. Hihilingin natin yung mali, itama, para hindi kawa-awa ang mga disiplinadong riders. At gusto kong ulitin sa inyo at linawin, sa harap ni RD, hindi natin ipinagtatanggol ang pasaway, maingay ang mufflers, walang disiplina na riders. Dapat sila hulihin, magmultahin, kung kailang ma-impound ang motorsiklo, dapat impound. Basta ang atin lang, yung tama. Ready. Morning. Malinaw yan, ha? Sorry tayo. Dialogue sa taas, naka-ready na. Okay. Chat na po tayo sa taas. Abdi, kahit magsiksika na lang. Oh. Kasi siyempre, Hindi, medyo manuwag doon. I love you, ang lakas. Ayan yung muna nasuluhin ko si Congressman. Baka isipin nila, makaabot Ay, hindi. na Wala. yan. Binibiro ko na si Abdi. Lagi ko itong nakakarap. Pero kahit minsan, hindi nagbigay ng pangkapehan. So, Button po, sir. yes po. Diretso Donnie. kayo sa taas. Okay lang, sir. Ito po sa right side kasi doon. Brother, right side. Abdi Ranches yung bagong... Yeah. Early morning. Ayan, i-guide mo Ah, lang. sige. Sige. May pakilala kita sa operator. So naroon musud no sa office ni Attorney Vince Santiago ang Chief Operation sa LTO niya Moraga private lang naman pa. Wait, magbibigay kami. Magbibigay kami sa picture. Picture lagi na naman. Picture na naman. Picture. Ayun na lang siguro. Anyway, sa taas. Igor picture. So, sulstas. Kay mo ni ang mga reklamante, mga katropa, na diri. Kunin sa muan? Wala kang pangalan. Duterte people sulwi. Duterte people sulwi. Duterte. Baso. Dialogue karon mga katropa, ano nyo? No? May bultang sa itong mga kaisunan nga mga nag-follow sa XFM 83. Kini yung katropa Benji Delisig, diyan ron sa mga buhota sa LTO sabi mga katropa. Ano, ang inyong makita ron, mo ni ang logo sa LTO, but na mo ni ang mga ubay-ubay yung mga tao nga abot silang yangungo nga tulasab sa kalbusita nga nihatag po sa tabang nini. O niya karon himon ang kwan ang dialogue with the LTO-7 TU Traffic Enforcement Unit ingon man ang kining buhatan o presensya ni Police Lieutenant Colonel Bonifacio Busita retired no ang sa mga kining advocacy rider nga nitabang ini mga dakpan o gadun problema kaya po sab sa kaning ilang nadagpan nga mga motorcycle o nadagpan nga mga riders mga pa. Pabalong na kinahimuon nga dialogue karon. Ano yung kaya no?
Abot ang mga katropa. Ayun na yun, nililigabo sila. But mostly mga reklamo ni modified muffler. Sir, ikaw sa mo reklamo nimo? Sa Naga, para nagong gini sa Ramos Giliano, So, ang ikaw taga-Naga ka? hindi ba yun naman? Okay. Hindi ako kag-Naga. So, among pag-isa sa is, kapag sa mo ang purutan ng Subay, is nakasapuntan na. So, Ganyan mo sir, passenger jeep. Okay. Okay. Anya. karon ang sistema sila lahat na ito Subay na isa mo asam niya sa iyo man. Kaya kamo ang ako ang ingon sa nako ng deputize sa LTO sa CCTV kanong nag-aamang LTO siya wintry ba yun ang imong gihatag Subay Sir, when ka nagpan? PC 4 sa Kwan. Primero. Subay dili siya mo subayo sir ano sa bisa So, ang imo sir, nagtuo ka nga no dili wag ka nagalapas. para lang niya ako gihan mo na kamay mo wala ka lang sa to kay para lang sa kayo lang sa mga live sa hospital pero mo lang ruta pag subay mo dito may patas lang so ako lang hagyot na siya sa kasi yung tagalan ko niya paano ba ana bang chance na sarili ko isla pero sometimes ka istorya may sige sa isyo kasi yung period para siya So, wa siya mamino nga sa iyo maghangyo. So, karon sir, diyan ka diri, ano mga ipakita ba po, ni uba bagas mga kanyang diri problema about muffler ay mo hebon nimo. Ingon ta na, pili ko sir, pili 5 mo o bayro nun. Pero siya mo hebongan. sa uban sa Spain 6,000. So, ang imo sir, magkabayad uta ka sa 6,000, bahala ka guan nimo, pero napos eksakto nga pagkasayop. kaya ang mga tuyo diha ko sa sabi ko ang may share Sila. sinta nga kanang nakuha ang gian ng tulong niya sa utang na paano ako na unta nila ang entry kay paano sa Asa na sa Buntarwit? kanang tulong sa concert na ning surprise Di ba punta niya, kumana ka ng Iflamas. Asa na at ka ng tungod sa mga out sa simbahan. Lisod. Di ba ka ng, di ba na ko na, hindi, tuwi mo na. Tayo mabaling? Dili, padok ka, ipunta sa price. Ano kung maka-return, padok ka dito sa Lourdes Church. Oo. Diha kami ang mga asahan na ruta. Abi ang bugay na Sige, lang, sir. kung gikan ka sa Maynaga, ari ko pag-abot mo na sa may basag sa Nicolas, kaya actually basag naman na. Ganang kuan niya, shopwise, pag left turn nimo o left turn ka o go ang traffic light, green. Ang inyong tawon ni niya, diha mo magtapok, kunya mo U-turn mo, diha mo sa masimbahan sa Lourdes. Nya ana po mo mark nimo yung temporary terminal. Kaya gani sa owner work naisip. Bawal yung media ka mag-parking. Pwede man may parking ka yun, talagang isa kay Yeah. at least respeto sa Ang imo no entry ka asa bit manaha. diha sa concert tungod sa mundo. Di para mi diha. Ngani yung isa dito. Ano no entry man nga ana mo muli ko. Diki ang dala mga jeep, alam mo buli ko. Nya at the same time, kung ako sabdan, ang kani sa may Cute Road, layo naman kayo. Kaya alam mo U-turn, magtapok na sa may Lourdes. Magakaw pasero, suma. Nga ognay kanang tinglar ka na mo pag agilod mo 100 metro muli ko mo kung mag red light na pang right turn. So diha ka na no entry. Diha po kasi kay namin yung dito sila sa lapit sa summit sa Romy hindi nakalaos dito kamo isubay ng dito man kamo size So sa mo tanaw mo doon ay problema or wa magkaslap na Ikaw nila sir, sa gadak ko pa, na way labot pero ang national ani. Sa ilahan. Local lang. Sa local ra. So mo ni mo gusto nga tinawag po karon. O mga yun sa
sir. Pangalan mo, sir? Mr. Hilig. Nestor Hilig, taga Barangay. Lungsod ko sa inyo, sir. Barangay Patigni. Imong, sir, Juan, ang imong Hilig, GOH. GILI. Yeah. Salamat, sir, Nestor Hilig, no, sa Barangay Pagigni. Ako pa nga, sir, Benji Telasik, may buntag. Sa, Juan, mga karama, mabalik ko niya. Ako sa ako live, kay, doon mo niya kanyang dialogue with the LTO Human, ang atog kanyang driver safety advocacy nga si retired Solicitor Colonel Bonifacio kaning Bosita. Di ka pa, Benji Telasik, may buntag.